Patay ang isang kawani ng Pag-ibig Cebu matapos sumalpok ang sinasikan nitong van sa isang puno sa Gihungan, Negros Oriental. Wasak ang unahang bahagi ng sasakyan sa lakas ng impact. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang sasakyan na lumiko sa pababang bahagi ng daan. Sugatan ang tatlong kasama niya mula sa Pag-ibig Cebu at Dumaguete, kabilang ang driver ng sasakyan. Patuloy namin na monitor ang kanilang kondisyon. Ayon sa pulisya, galing ang grupo sa ocular inspection sa isang itinatayong subdivision. Mismong negosyante na ang dumakip sa isang delivery rider na nahuli niyang nagnanakaw at nangungupit umano ng mga produkto niyang clothing items sa i-deliver pero isinuli. Kung hindi kasi kulang ang ibinabalik na produkto, pinalitan naman ang nasa loob ng packaging. Nakatutok si Rafi Tima. Kuya, stop ka na, kuya. Nagsagawa ng citizen's arrest ang may-ari ng clothing store na ito. May pulis. Dito ka lang. Hoy, dito lang. Anong bakit, sir? Tingnan mo. Dinakip niya ang hinihinala niyang nagnanakaw at nangungupit ng mga ibinibenta nilang damit. May binagi ko eh. Buksan mo. Oh, ito. Nasa yung video. Intersect? Siya pala ang suki nilang logistics rider na regular na kumukuha ng kanilang mga ibinibentang damit sa Makati. Ayon sa negosyante, napunin nilang hindi tugma ang inventaryo ng kanilang mga order at delivery ng damit. Marami na silang kaso ng dapat ay for return na item dahil sa canceled order. Kulang umano pagbalik sa kanila. Dideclare niya po sa app na 6 po. Kasi pipicturan niya pero sa ibang lugar na. Yung 4 lang yung pinicturan niya dito sa lugar namin. Talagang kupit ang ginagawa niya. Talaga sir, ang lala. Ang mga binabalik sa kanilang parcel para sa refund, iba na rin umano ang laman, gaya ng basahan at malaking tipak ng bato. Bato. Di ba may mga Bato. Noong una, hindi raw sila naghinala na ang suki nilang rider ang gumagawa nito. Hanggang sa sinilip nila ang CCTV ng kanilang shop. Nakita po namin na base sa mga CCTV namin, sobra and kulang po yung ginagawa niya. Sobrang kuha, tapos kulang po ang binabalik. Actually, parang 3 to 4K yung nahuli namin nung araw na yun eh. So kung araw-araw niya ginagawa yun, sir, which is may proof naman kami na halos araw-araw niya ginagawa, sa loob ng lagpas ng 1 taon, kayo na lang po mag-compute. Posible raw umabot na sa milyon ang nanakaw ng rider. Sana maayos na nila yan. And ma-compensate nila lahat ng mga nanakaw, ng mga empleyado na talagang kasi feeling ko dapat mas strict sila sa pag-hire ng mga tao para hindi na nauulit yung mga ganito. Nakakulong na sa Makati City Police ang suspect at nahaharap sa patong-patong na reklamo. Nakipag-ugnayan raw ang logistics company kung saan nagtatrabaho ang suspect. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Pagsugpo sa korupsyon ang nangunang issue na gustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Sa survey po na isinagawa ng Pulse Asia, 29.8% ang nagsasabing nais nilang marinig mula sa Pangulo ang plano nito sa paglaban sa korupsyon. 18.9% dyan ang nais na matalakay ang pag-imbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Sinundan po yan ng pagtalakay sa plano para sa abot-kayang bilihin at sa pagpapalago ng trabaho at kabuhayan. 6.2% naman ang nagsabing gusto nilang makarinig ng solusyon sa problema ng mga mahihirap. Habang 5.5% ang nais na matalakay ang problema sa illegal na droga. Isinagawa po ang survey noong June 28 hanggang July 3 at nitong July 6 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 respondents na may edad 18 pataas. Mayroon po itong plus-minus 2% na margin of error at confidence level na 95%. Kung si Pangulong Bongbong Marcos mag-uulat sa bayan sa Lunes, ang ilang ordinaryong Pinoy, tinanong namin hindi lang kung anong gusto nilang marinig. What you think? Ano ba para sa inyo ang estado ngayon ng ating bansa? Yan ang tinutukan ni Bea Pinlac. Mula sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo, ang gigipit ng China sa ating karagatan, pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon,
Mahaba ang listahan ng mga problemang kinakaharap ng bansa ngayon. Kaya kaabang-abang kung ano ang mapahayag dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes. Paglaban sa korupsyon ang numero unong gustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan sa isang Pulse Asia survey. Sumunod na riyan ang abot kayang bilhin at pagpapalago ng mga kabuhayan at trabaho. Tinanong namin ang ilan kung ano ang unang dapat ilatag ng Pangulo. Siyempre, mauna yung pagbaba ng bilihin kasi para yun sa taong bayan eh. Yung ganun, para lahat masaya. Masyado na po tayong naghihirap and yung mga opportunities po dito sa bansa natin is nalilimit. Kailangan din ayusin pa yung mga ibang bagay na nagpapahirap sa pamilyang Pilipino, yung presyo ng pagkain, yung transportasyon. He should really try to hammer out what he did, the efforts that his administration did to really bring down the price of food items in the country. Pero ang tiyak daw na mababanggit ng Pangulo, ang flood control scandal. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pero ang tiyak daw na mababanggit ng Pangulo, I think it's one of the defining moments of his administration. And if he does not address this, if he does not satisfy the people's yearning to have a big fish arrested, then it would severely affect his legacy. may mga naaresto ng personalidad na sangkot umano sa flood control scam. Pero sapat ba ito? Yung talagang mga malalaking involved dyan, di pa talaga nila mahuli-huli. Hindi naman nila nagawa ng tawag dito, solusyon. Of course, yung so-called big fish, particularly those closest to the president. Because that would really show his mettle in addressing corruption. Hindi rin daw dapat palampasin ng Pangulo ang pagpalag sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. I think papalakbakan siya when he sends a very strong message, no, against China's actions. We are hoping na sana maging isa ito sa maging legacy ni PBBM na magkaroon ng second arbitral case. Mababanggit kaya ng Pangulo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Baka magpaparinig siya yung ganon, but not mentioning the trial itself. Para sa ilan, ang sona ng Pangulo hindi raw dapat puro pangako, kundi mga plano at solusyon. Tingin namin, reflective ng SONA, maraming pinapangako, ang daming sasabi ginagawa, pero kung tinuloy yung datos, yung katotohanan, medyo malayo naman dun sa sa pinangako. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Malacanang. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.